Magandang araw mga kapatid. Tayo po ay nasa morning devotion at muli po ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa mga blessings. Ano po? Naranasan na po ba nyo yung tinatawag na pagpapalang walang sukat? O yung blessing beyond measure? Ayan. At sabi nga yung tinatawag po na blessing beyond measure, ito po ay isang favor ng Diyos. Ito din po ay yung provision o yung paglalaan ng Diyos sa atin. At ito din po ay tumutukoy sa kabutihan ng Diyos na masigit pa sa mabibilang mo. Tayo nga ay nami-measure natin yung ating ibibigay sa iba. Halimbawa, bibigyan natin yung kaibigan ng 1,000. No? Nasusukat po yun. Pero ang blessing, kapag ang Diyos ang nagbigay, ito ay, sabi nga ay masigit pa dun sa nasusukat natin. Ano po? Kung tayo nagpipray, tapos ang sinasabi natin, Lord, bigyan mo po ako ng nagkakahalaga ng 1,000 piso. Pero asahan natin na kapag ang Diyos ang nagbigay, ito po ay more than that. Ano? So, mas higit pa doon. Ayan. Naalala ko po yung isang kwento na merong isang bata na nakasakay sa wheelchair. Ano po, ang palaging nagpapapasyal dun sa kanyang garden. Kaya lang po ay yung garden niya ay natuyo na, yung mga halaman. Wala na po siyang makitang namumulaklak na mga hardin. At wala na rin po siyang nakikita na mga insect o animals doon. At naghahanap din siya ng mga ibon. Wala po siyang makita. Parang napakalungkot nung kanyang kalagayan at napakalungkot nung kanyang nakikita. Isang araw po ay humiling siya, humiling po siya sa Lord. At ang sabi po niya, Lord, muli ay dapat gumanda yung garden na ito. At humihiling po ako ng mga flowers, mga bulaklak. Ayan. At ganun din po yung mga nakikita kong lumilipad. At nung susunod pong araw, lumabas po siya, wala po siyang makita. Nung sumunod pong mga araw, dumating yung mahigit 1,000. Meron po siyang nakitang cactus na tumubo. Sabi po niya, Lord, bakit cactus? Hindi naman po ito yung hinihiling ko. Gusto ko po halaman na may bulaklak. Ano po? Yan. Isang rose. Mga rose. At nung sumunod na araw, nakita po niya na doon sa halamang yon meron pang uod. Sabi niya, Lord, bakit ganon? Bakit uod ang lumabas? At nung sumunod na araw, nakita po niya na yung cactus po ay namulaklak ng napakaganda. At pagkatapos yung uod ay yung kukon, naging butterfly na napakaganda. So, hindi man po yun yung kanyang hinihingi, pero mas sigit doon yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Ayan. Tayo din po, di ba? Karanasan din po natin, mga patutuo natin. Na may mga hiningi tayo sa Lord, pero mas sigit doon yung binigay sa atin. Minsan humihingi lang tayo ng 1 kilong bigas, sardinas, pero biglang may kumatok sa ating bahay. At ang ibinigay ay 2 plastic ng groceries. Higit pa dun sa ating inaasahan. So yun po yung ibig sabihin ng blessing beyond measure. Ayan, hindi mo masukat kapag ang Diyos ang siyang nagbigay. Sabi nga, ito daw po ay kabutihan ng Diyos na mas higit pa sa mabibilang mo at maiisip mo. Ayan.
Doon po sa aklat po ng Deuteronomy, ayan, sa Deuteronomy po 28, verse 1, ang sabi po dito, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Verse 2, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Verse 3, kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Verse 5, lagi kayong magiging sagana sa pagkain. Wow! Ano? Yun yung promise po niya dun sa mga Israelites. Ano? Sa ganun din sa atin, alam po ba nyo na ang Lord din ay siya po yung nagbibigay sa atin ng mga pagkain. No? I can do all things. Sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay. Minsan nangihina tayo. Pero sa kabila noon, ang Diyos naman yung nagsusupply. I will supply all your needs. Grabe pong mag-bless ang Panginoon. Ano po? Ano po ang sabi? Sa 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. So ano man yung ating ginagawa, i-bless ka ng Lord doon. Sabi po dito, ang mga kaaway na nagtatangkang lumaban sa inyo ay papalupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. So, ang Lord na ang bahala. Ano po? Hindi na natin kailangan maghiganti. Ang Lord ang siyang bahala na doon sa mga nang-aapi. Ano po? Ang sabi dito sa verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga bangan at ang lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay sa inyo. Grabe po. Ano? Yung mga susunod pang talata ay napaka ganda. Ano? Mga blessing na ininalaan ng Lord. Pero alam po ba nyo na mangyayari lamang po sa atin yung blessing beyond measure. Yung hindi masukat-sukat na pagpapala ng Diyos kung tayo po ay susunod. Meron pong condition. Yung verse 1, ang sabi po dito, kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan. If, meron pong if. Ano? Karamihan po sa mga tao, may mga Kristiyano nga po na hindi naman sumusunod. Hingi ng hingi, gustong i-bless siya, pero hindi naman sinusunod yung utos ng Panginoon. Naalala ko po si Abraham. Nung una, maliit lang po yung kanyang kabuhayan. Ang sabi ng pangako ng Diyos ay i-bless siya. Pero dapat ding i-bless mo yung iba. Ano? Kasama po yun dun sa promise ng Panginoon. Minsan tayo, binless na ng Panginoon, pero damot natin dun sa ating kapwa. Paano po tayo pagpapalain ng Lord kung palaging nakatikom yung ating kamay sa iba? Minsan, you open yung ating arms, ating kamay, kapag ang Lord na ang magbibigay. Gusto natin makasalo. Pero pagdating dun sa pagbubukas ng kamay sa iba, minsan hindi po tayo nagiging daluyan ng pagpapala sa iba. Mga kapatid, ang pinakang sekreto nung hindi masukat na pagpapala ng Diyos ay walang iba kundi yung pagsunod. Minsan sinasabi ng Lord sa atin, anak, magbasa ka ng Bible. Anak, ishare mo ako na ako ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil mahal ko kayo. Pero hindi po natin ma-share yon sa iba. Minsan tamad tayo magbasa, tamad tayo manalangin. Pero pag hihingi, gising na gising. No.
So, ako'y naniniwala na patuloy na ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa atin kung tayo po ay susunod sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban. Marami pong salamat at prayer ko na pagpalain ang bawat isa na nakinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Father God, bless mo po ang lahat ng nakarinig ng salita ng Diyos. At matuto po kaming magpakumbaba, lumapit, isubmit ang aming sarili sa iyo. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. So,